Itong nakalipas na Huwebes, itinalaga na ni Pangulong Aquino ang mga miyembro ng binuong Human Rights Claims Board para sa mga biktima ng batas militar. Magiging tungkulin ng board ang suriin, imbestigahan, iproseso at aprubahan ang mga claims ng mga biktima ng human rights violation noong rehimeng Marcos. Si Elena Luna ang ating tagapagbalita. Itinalaga ni Pangulong Aquino ang nagretirong pinakamataas na babaeng general ng PNP para pamunuan ang binuong Human Rights Claims Board para sa biktima ng martial law. Inihayag ni PCOO Secretary Herminio Coloma Jr. na pangungunahan ng board ni dating PNP Directorate for Police Community Relation, Lina Castillo Sarmiento. Si Sarmiento ang kauna-unahang two-star general sa kasaysayan ng PNP. Inihayag ang 8 itinilagang magiging miyembro ng board. Ang chairman at mga miyembro ng board ay hinirang ni Pangulong Aquino mula sa nominasyong isinumite sa palasyo ng mga human rights organizations gaya ng FLAG o Free Legal Assistance Group at Mabini o Movement of Attorneys for Brotherhood, Integrity and Nationalism. Yung mandate naman nila ay malinaw. Ang mga hinirang naman po dito ay batay sa kanilang mga kwalifikasyon at competence. Inaasahan po natin na gagampanan nila ang kanilang tungkulin sa pinakamainam na paraan. Batid natin na ang pinag-uusapan natin dito ay naganap na lampas na ang 40 taon ang nakararaan. Kaya't nandoon yung pagnanasa ng mga pamilya, ng mga kasangkot sa usaping ito na magawaran naman sila ng katarungan sa lalong madaling panahon. Batay sa Republic Act 10368, may kapangyarihan ang board na ito na suriin, imbestigahan, iproseso at aprubahan ang mga claims sa human rights violation na may kaugnayan sa martial law. Minamandato ng batas na 3 sa mga hihiranging miyembro ng board ay mga abogado. Ang mga abogado siyang mamumuno sa 3 dibisyong bubuin para dinggin ang mga claims for reparation. Ayon sa palasyo, agad na sasalang sa trabaho ang board na ito. Dahil ang naganap na usapin ay mahigit ng 4 na dekada ang nakararaan at ipinasa na nga ng ating Kongreso ang batas na ito upang magkaroon ng sistematikong paraan ng pagkamit ng katarungan ng mga pamilya, ng mga inabuso, sinaktan o nasawi dahil sa pagpataw ng batas militar sa ating bansa. Meron po silang sense of urgency sa pagharap sa kanilang mga bagong tungkulin. Ayon rin kay Secretary Coloma, magiging bahagi ng makukuhang compensation ng mga biktima ng martial law ang nabawi ng gobyerno ng Pilipinas na 1.3 billion pesos mula sa Swiss account ng pamilya Marcos sa isang bangko sa Singapore. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.